Hi guys, narito ang ika-133 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ni Xu Ming, Sect Master Nie, maaari ko bang malaman kung ano ang banal na gamot ng Divine Feather Sect? Wika ng bida, banal na gamot. Ito ay isang elixir lamang na tumutulong sa paglilinang, wala ba kayo niyan? Sa isip ni Xu Ming, paano naman mapapansin ni Sect Master Nangang ang mga ordinaryong elixir? Nakakainis man na ninakaw niya ang aking sinta. Ngunit ang kapakanan ng sekta ang pinakamahalaga. Basta makuha ko ang posisyon ng Young Sect Master, anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? Sabi ni Xu Ming, nais ko sanang bigyan ako ni Sect Master Nie ng banal na gamot, bibilhin ko ito mula sa Divine Feather Sect. Sa isip niya, pakikinig sa usapan ni na Sect Master Nangang at ni Li, malinaw na ang Divine Feather Sect ay umunlad dahil sa banal na gamot. Ang Heavenly Note Sect ay nakinabang din sa banal na gamot. Paano naman malalagpasan ng aking Faceless Sect? Wika ng bida, masyadong mabait si Sect Master Xu, walang problema. At saka, mayroon akong koneksyon sa Faceless Sect. Sabi ni Xu Ming, oh, anong klaseng koneksyon? Wika ng bida, mayroon akong kapatid na nagsasanay sa Faceless Sect. Inaalagaan siya ng Faceless Sect sa pangkaraniwan. Sabi ni Xu Ming, maaari ko bang malaman ang pangalan ng kapatid ni Sect Master Nie? Wika ng bida, ang pangalan niya ay Duan Jian, pero marahil ay hindi siya mahilig makihalubilo. Nais ko sanang malaman kung narinig na siya ni Young Sect Master Xu. Gulat na reaksyon ni Xu Ming. Duan Jian, sa isip niya, siya pala ang spoiled brat na iyon. Matagal nang nasa sekta si Duan Jian, isang loner at hindi masyadong nagsasalita. Nung una, natatakot sa kanya ang lahat dahil sa kanyang mga pakpak. Ngunit unti-unti, hinamak na siya ng mga tao, at sinimulan siyang bulihin ng ibang mga kapatid sa sekta. Lagi niya silang binabaliwala. Marahil dahil sa kanyang pagwawalang bahala, inakala nilang pwede nilang bulihin siya hanggat gusto nila. Minsan, 12-dosenang mga nakababatang disipulo ang mayabang na pinalibutan si Duan Jian. At sinimulang saktan siya. Lahat ng 12-dosenang nakababatang disipulo ay natamba. Ang mga hindi gaanong nasaktan ay nabali ang 3 tadyang. May ilan din na halos maparalisa. Dahil sa kalupitan sa mga disipulo ng kanyang sariling sekta, naranasan niya ang pinakamatinding parusa mula sa Faceless Sect. Iiyak nila ang kanilang mga nanay at tatay pagkatapos harapin ang parusang ito. Pagkatapos ng 3 araw ng parusa, mananatili silang nakahiga sa kama ng 3 buwan. Ngunit, makikita ang takot sa mga ito. Tao pa ba siya? Pagkatapos matalo ang 12-dosenang nakababatang disipulo, natural na hindi sila nasisiyahan. Marami sa kanila ang may mga koneksyon, kaya naman, humingi sila ng tulong sa ilang eksperto sa sekta para ipagtanggol sila. Umabot pa sa puntong tinawag nila ang 12-dosenang eksperto para palibutan si Duan Jian. Gayunpaman, nanatili ang sitwasyon, walang kahit isa sa kanila ang nakabalik ng buo. Iyon ang dahilan kung bakit nagulat ang buong Faceless Sect. Ang 12-dosenang eksperto ay mga eksperto na kilala sa buong Faceless Sect. Ilan sa kanila ay mga direktang disipulo ng mga elder. Ayon sa batas, dapat na maparusahan si Duan Jian ng 3 araw ulit. Gayunpaman, wala man lang siyang kahit kaunting sugat mula sa naunang parusa. Nang pinag-uusapan na ng mga deacon ng Faceless Sect kung paano parusahan si Duan Jian, lumabas ang Grand Elder ng Faceless Sect. Pinrotektahan niya ito at kinuha bilang kanyang disipulo. Pagkatapos noon, si Duan Jian ay lumitaw lamang sa Battle of Talents sa Faceless Sect. Sa laban na iyon, halos lahat ng mahuhusay na disipulo ng Faceless Sect ay lumaban. Sa huli, nanalo si Duan Jian sa paraang ikinagulat ng lahat. Isang suntok lang niya, natamba na ang lahat ng kalaban. May mga gumamit pa nga ng mga kayamanan para putulin ang kanyang ulo, ngunit nasira ang mga kayamanan.
Hayop, iyon lang ang salitang maglalarawan sa kanya. Mabuti na lang, wala akong alitan sa kanya, isang hukbo siya mag-isa, bukod pa sa magkaibigan sila ni Nie. Sabi ni Xu Ming, haha, hindi ko akalaing magkaibigan sina Sectmaster Nie at Kuya Duanjian. Wika ng bida, Duanjian, Kuya, sabi ni Xu Ming. Baka hindi pa alam ni Sectmaster Nie. Si Kuya Duanjian ay isang disipulo na ngayon ng aming Grand Elder. Siya ang pinaka-natitirang talento sa mga kabataan ng aming faceless sect. Wika ng bida, naiintindihan ko na. Sa isip niya, minsan nang nabanggit ni Duanjian sa kanyang sulat na kinuha na siya ng Grand Elder ng faceless sect bilang master, hindi ko akalaing nakamit na niya ang ganitong reputasyon. Sabi ni Xu Ming, hehe, Sect Master Nie, kung may oras ka, maaari kang pumunta sa faceless sect. Ililibre kita at si Kuya Duanjian ng tsaa. Wika ng bida, maganda iyon. Heto, ito ay banal na gamot, regalo dahil sa pagkikita natin, Sectmaster Xu. Reaksyon ni Xu Ming. Sa isip ng Sectmaster. Isang bote ng banal na gamot, diretsyo niyang ibinigay. Binuksan niya ang bote. Pagkaamoy niya rito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isip niya, naiintindihan ko na kung bakit nawala ng komposura si Nangang Xianyin, ang Sectmaster, dahil sa mga banal na gamot na ito at handang makipagpalitan pa ng mga piraso ng Myriad Ancestor Sword para rito. Isang dosis lamang ng ganitong banal na gamot ay sapat na para mapataas ang cultivation ng isang martial ancestor ng 2 o 3 antas, o kaya ay mapahintulutan ang isang Dragon Dao Realm Practitioner na makapasok sa Martial Ancestor Realm. Bawat Martial Ancestor ay isang strategic level of power. Sabi ni Xu Ming, nais ko sanang malaman kung gaano karami sa mga banal na gamot na ito ang hawak ni Sectmaster Nie. Maaari bang magbenta ka pa ng ilan sa aming faceless sect? Wika ng bida, syempre, ano ang kapalit? Saad ni Xu Ming, tulad ng Heavenly Note sect, handa kaming makipagpalitan ng mga piraso ng Myriad Ancestor Sword. Kung interesado si Sectmaster Nie sa ibang bagay mula sa faceless sect, maaari din nating pag-usapan iyon. Ngumiti ang bida, maririnig ang mga ingay, at usapan ng mga tao. Wika ng bida, mananatili ako sa Heavenly Note sect sandali, habang namumula pa rin ang dalawa. Sabi ni Xu Ming, Sectmaster Nie, magpapadala ako ng tao pabalik sa faceless sect para kunin ang mga piraso ng Myriad Ancestor Sword. Wika ng bida, hehe, kung gayon, magpapahirap ako kay Young Master Xu Ming. Kukuha na lang sila, nakakatipid pa ako ng problema. Masyado kang magalang, Sectmaster Nie. Walang anuman, hehehehehe. Pinakita ang mga nakalutang na bato. Ang Divine Feather Sect ay naging misteryoso nitong mga nakaraang panahon. Matagal nilang sinarado ang kanilang gate, ngayon lang sila muling kumilos. Narinig ko na kamakailan lamang ay bumisita ang mga elder at maging ang mga sect master ng mga pangunahing sekta sa Divine Feather Sect. Ngunit walang nakakita sa sect master ng Divine Feather Sect. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Una, ang buong sekta ay nag-seclusion, ngayon naman ay nawala na siya. Anong ginagawa ng sect master ng Divine Feather Sect? Sa isang silid, nag-iisip ang bida. Saad ni Ninger, ni Li, ano ang gamit ng mga piraso na ito? Habang makikita ang mga piraso, patuloy sa pag-iisip ang bida. Sabi ni Zion, maaari bang pagsamasamahin ang mga piraso na ito para maging Myriad Ancestor Sword? Wika ng bida, hindi na posible. Ang Sword Spirit ay naglaho na. Natatakot akong mahirap na maibalik ito. Saad ni Yuyan, ano na ang gagawin natin kung wala ang Myriad Ancestor Sword? Hindi muna tayo makakabalik sa Tiny World. Wika ni Ninger, ang Myriad Ancestor Sword, makakatulong ba ito sa atin na makabalik sa Tiny World? Sabi ni Zion, ni Li, bakit hindi mo sinabi mula sa umpisa? Wika ng bida,
Sa totoo lang, inaasahan ko na ang sitwasyong ito. Kaya, natatakot ako na kung mas malaki ang pag-asa ninyo, mas malaki ang inyong pagkadismaya, hindi ko sinabi sa inyo agad. Ngunit ang pagkuha ng 6 na piraso na ito ay napakadali. Pagkalat pa lang ng balita tungkol sa banal na gamot, nag-uunahan na ang lahat ng pangunahing sekta. Saad ni Ninger, may paraan pa bang ayusin ito? Nag-iisip ang bida. Wika ng bida, may paraan. Napatingin si Yuyan. Ipinaliwanag ng bida, magagamit ko ang Thunder God's Meteorite Sword para makuha ang kapangyarihan ng Myriad Ancestor Sword. Saad ni Yuyan, magagawa ba ito? Sagot ng bida, dapat ay magawa. Saad pa ni Yuyan, hindi ko akalaing ang Myriad Ancestor Sword ay nasira ng ganito. Subukan na natin, kung hindi, walang silbi ang mga piraso na ito. Ngumiti ang bida, makikita ang liwanag ng Thunder Meteorite Sword. Hawak na ito ng bida. Habang nagulat ang dalawa sa liwanag nito, ipinakita ulit ang mga piraso. Wika ng bida, ang Thunder God's Meteorite Sword ngayon ay medyo iba. Habang nakalatag ang mga piraso, nag-react ang mga ito. Saad ni Yuyan, ang Thunder God's Meteorite Sword ay tila pinipigilan ang kapangyarihan ng Myriad Ancestor Sword. Paano nangyari ito? Ang Myriad Ancestor Sword ang pinakamalakas na banal na sandata sa Divine Ancestral Land. Ano ang pinagmulan ng Thunder God's Meteorite Sword na ito? Sagot ng bida, wala akong ideya. Thunder God's Meteorite Sword, nararamdaman kong sinisipsip nito ang kapangyarihan ng Myriad Ancestor Sword. Habang nababalutan ng kidlat, mas lumakas pa ito. Anong nangyayari? Mas lumalakas pa ang kidlat. Nanginginig ang pagkakahawak ng ating bida sa espada. Nagulat ang bida, may tumamang kidlat sa kanya. Napasigaw ang ating bida. Tanong ni Yuyan, Nia Li, anong nangyari? Sigaw na pag-aalala ng dalawa. Nia Li, wika ng bida, huwag ninyong hawakan, mapapa-electrify din kayo. Sa isip ng bida, buti na lang kahoy ang sahig ng silid. Tanong ni Zion, ano na ang gagawin natin? Wika ng bida, hindi ko na kaya pang pigilan ang Thunder God's Meteorite Sword. Kailangan kong pumunta sa Myriad Miles Rivers and Mountains painting, sumama kayo. Binuksan niya ang painting. Agad na rin silang pumasok. Kasabay ang pagsara ng painting. Naglaho na sila sa silid. Sa loob ng painting, makikita ang mga kidlat. Wika ng bida, ang Myriad Miles Rivers and Mountains painting ay ang aking teritoryo. Sa mundong ito, lahat ay nasa aking kontrol. Ang aking kapangyarihan dito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Ngunit ang kapangyarihan ng Thunder God's Meteorite Sword ay parang isang ligaw na kabayo na wala sa kontrol. Kakaiba, pagkatapos makuha ng Thunder God's Meteorite Sword ang mga piraso ng Ancestor Sword, bakit ito naging napakalakas? Hindi ito mukhang Thunder God's Meteorite Sword. May lihim kaya na nakatago sa Thunder God's Meteorite Sword. Gagamitin ko ang aking Soul Force para tingnan ito. Habang nakatingin ang ating bida, dumilim ang paligid. Wika niya, hindi ko kaya. Saad ni Yuyan, ang aura ng Thunder God's Meteorite Sword. Hindi ko akalaing ganito ito kalakas. Lampas sa aking inaasahan. Hindi ito dapat gawa ng mundong ito. Wika ng bida, hindi gawa ng mundong ito. Saan kaya ito galing? Kahit hindi na ako na-electrify, hindi ko pa rin ito makontrol. Susuriin ko pa ito ng mabuti. Nag-concentrate ang bida. Ang kawalang hanggan ay walang simula. Ang walang simula ay walang katapusan. Sa isip ng bida, ang boses na ito ay Emperor Kungming. Sa ilalim ng mga lumang guho ng Ancient Orchid City, ang sinaunang array na nag-uugnay sa Abyss Prison Realm at Glory City, ang batong monumento na nakatago sa Abyss Prison Realm, kasama ang Thunder God's Meteorite Sword na pinigilan sa Heavenly Sacred Border, Desert Palace na nasa walang katapusang desyerto. Lahat ay konektado kay Emperor Kungming. Kung ang Temporal Demon Spirit Book at ang Thunder God's Meteorite Sword ay mga bagay mula sa ibang mundo,
Posible kayang si Emperor Kungming ay hindi rin galing sa ating mundo. Sino ba talaga siya, at ano ang kanyang intensyon sa pag-iiwan ng mga bagay na ito? Natatakot akong imposibleng makita siya sa malawak na universo na ito. Sa kasalukuyan, ang espasyo-oras ng buong kaharian ng mga guho ng dragon ay tinatakan na ng pantas na emperador. Lahat ng bagay sa mundo ay kanyang mapapansin, anumang sandata, kasama na ang hindi mabilang na espada ng ninuno, ay hindi kayang makapantay sa kanya. Upang matalo ang pantas na emperador, kailangan nating umasa sa mga bagay na mula sa labas. Ang aklat ng espiritu ng demonyo ng panahon at ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog. Noong nakaraang buhay ko, nagmamay-ari ako ng aklat ng espiritu ng demonyo ng panahon. At dahil dito, nakamit ko ang kapangyarihang kayang tumimbang sa pantas na emperador, ngunit natalo pa rin. Sa buhay na ito, nakuha ko rin ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog. Hawak ng bida ang espada ng meteorite ng kulog. Sumigaw ang bida. Patuloy ang kanyang pagsigaw. Sabi ni Yuyan, dapat nating tulungan si Nieli na sugpuin ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog. Sabi ni Zion, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Yuyan, sabay-sabay nating ipasok ang ating lakas ng kaluluwa sa katawan ni Nieli. Napalunok na lamang ang bida sa hirap. Ibinigay na rin ng dalawa ang kanilang lakas ng kaluluwa. Sabay-sabay silang tatlo sa pagsuporta sa ating bida. Habang kumikidlat sa loob ng painting, makikita ang nakapikit na nilalang. Minulat nito ang mga mata. Si Jindan pala ito, bigla itong tumayo. Lumipad din ito agad, habang hawak pa rin ng ating bida ang espada ng meteorite. Sabi ng bida, ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog, sinisipsip nito ang aking lakas ng kaluluwa. Kaya naman pala, ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog ay makapangyarihan, ngunit ito ay isang kayamanan na walang espiritu. Ngayon na nasipsip na nito ang hindi mabilang na espada ng ninuno, ito ay ganap na naisaaktibo. Lubhang sinisipsip nito ang aking kaluluwa, sinusubukang gawin akong espiritu nito. Kapag naging espiritu na ako ng espada ng meteorite ng Diyos ng kulog, mawawala na ang aking pisikal na katawan. Muling isinilang na ako, paano ako magiging isang espada na lamang? Sumigaw ulit ang bida, kumonekta ito sa kaluluwang kaharian ng bida. Reaksyon ng bida, patuloy ang pagsigaw ng bida. Habang may kidlat na kulay dark violet, nahihirapan na rin ang dalawa. Sabi ni Yuyan, hindi maganda, ang lakas ng kaluluwa ng lahat ay napupunit. Ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog ay napakalakas, kaya lang natin patuloy na bigyan si Nieli ng lakas ng kaluluwa, ngunit para itong pagbuhos ng isang basong tubig sa isang naglalagablab na kariton ng kahoy. Nang biglang lumabas si Jindan sa kanyang tabi. Papunta ito sa ating bida. Jindan. Pamatong ito sa balikat ng ating bida. Huni ni Jindan. Sinipsip nito ang heavenly energy. Habang sinisipsip, dahan-dahan itong lumiliit, hanggang bumalik sa pagiging sisiw. Makikita ang masayang-masayang si Jindan. Sa isip ng bida, ang puwersa ng pagsipsip ng espada ng meteorite ng Diyos ng kulog ay lalong nakakatakot. Kailangan kong bumuo ng isang mahiwagang array sa dagat ng kaluluwa upang labanan ito. Kahit wala akong paraan para harapin ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog sa ngayon. Kaya ko itong tiisin ng ilang sandali nang hindi nauubos ang aking lakas. Ngunit nararamdaman ko na sina Ninger, Zion, at ang iba pa ay nasa walang katapusang sakit. Hindi ito ang paraan. Wala akong dagdag na lakas para labanan ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog. Nagulat ang bida. Sino ito? Isang taong may napakagandang kapangyarihan ang umaagos sa aking dagat ng kaluluwa. Jindan. Tama. Kumain ka na buong araw sa Myriad Miles Rivers and Mountains painting, oras na para tulungan mo ako. Nagsimula ang bida. Sa kanyang kaluluwang kaharian, lumabas ang ugat ng puno.
Papunta ito sa espada ng meteorite ng kulog. Dahan-dahan nitong sinisipsip. Tuluyan ng sinipsip ito ng bida. Sa puntong ito, si Neely ay nahulog sa isang mahiwagang estado. Nakakonsentre pa rin ang ating bida. Ang espada na ito ay nagmula sa kabila ng mga kalangitan. Matapos makuha ang espada na ito, nilikha ko ang 36 na poster ng espada ng meteorite ng Diyos ng kulog. Kaya nitong sirain ang lahat ng batas. Emperor Kung Ming ulit, may kaugnayan din ba ang espada ng meteorite ng Diyos ng kulog sa kanya? Ang mga poster ng teknik ng espada ng meteorite ng Diyos ng kulog ay direktang naglalaro sa aking isipan. Ganito, ganyan. Ang teknik ng espada na ito ay kasing ganda ng teknik ng paglilinang ng Diyos ng langit. Kung pagsasamahin ito sa teknik ng paglilinang ng Diyos ng langit, ang kapangyarihan ay hindi maisip. Emperor Kung Ming, gaano karami ang mga sekreto mo? Maririnig ang ingay. Hindi ko alam kung saan napunta si Ate Ninger. Tama, hinahanap siya ng master ng sekta sa loob ng ilang araw. Hindi lang si Ate Ninger, nawawala rin si Ate Zion. Narinig mo na ba? Ang fiancé ni na Ate Ninger at Ate Zion ay iisa. Wow, pareho silang mga kagandahang langit. Gaano kaya kagaling ang isang lalaki para makuha ang loob ng dalawang magkakapatid ng sabay? Habang makikita ang anino na may pangil. Sa labas ng Heavenly Note Sect Palace, may mga nakatayong anino sa itaas. Habang nag-uusap ang mga mamamayan ng Heavenly Note Sect, pag nanais na pumatay, sino ang nang-ahas na sumalakay sa ating Heavenly Note Sect? Sabay atake nito. Habang tuloy-tuloy ang paggamit ng sandata ng babae, bigla itong sumabog. Makikita ang anino. May lumalabas dito, sabi ng bakulaw. Hihihi. Ang mga babae ng Heavenly Note Sect, medyo mainit ang ulo. Gusto ko yan. Ehehehe. Isang tao mula sa Demon God Sect. Isang demonyo mula sa Demon God Sect, nang ahas na sumalakay sa Heavenly Note Sect, ano ang layunin? Siya si Shimi ng Demon God Sect, isang dalubhasa sa tuktok ng Dragon Path Realm. Ngunit isang Dragon Path Realm lamang ang nang-ahas na sumalakay mag-isa sa ating Heavenly Note Sect. Talagang kainahinala, may mga reinforcement kaya sa likuran niya. Oo nga pala, may mga kakampi siya. Shimi, nang-ahas kang sumalakay sa pinagbabawal na lugar ng ating sekta. Dakpin siya. Agad na sumugod ang mga taga-Heavenly Note. Mabilis itong papunta sa bakulaw. Nilunsad agad ang kanilang mga sandata. Napansin ito ng bakulaw. Gumawa ng formation ang mga kababaihan at agarang pinaulanan ng pag-atake ang bakulaw. Nang malapit na sa bakulaw ang mga espada, huminto ang lahat ng ito. Makikita na nasira ang mga espada at nagtalsikan ang mga dugo. Mabilis lang na inatake ng bakulaw ang mga taga-Heavenly Note. Sabi ng bakulaw, hahaha, ang maliit na 7 stars formation ng Heavenly Note Sect. Ito lang, mabilis na gumagalaw ang bakulaw. Bumaba ito sa harap ng babaeng kulay pula ang buhok. Sinakal ng bakulaw ang babae. Sabay tumawa ang bakulaw. Makikita ang liwanag sa mata ng babae at ganun din sa leeg nito. Elder. Nakaangat na ang babae sa pagkakasikal. Tumatawa ang bakulaw. Elder, elder, maririnig ang sigaw ng mga taga-Heavenly Note. May boses. Shimei, nang ahas kang gumawa ng krimen sa aking Heavenly Note Sect, hindi mapapatawad. Reaksyon ng bakulaw at napatingala ito. Makikita ang isang babaeng nakalutang. Seryoso ang mukha nito, sabi ng bakulaw. Hindi ba ito ang aking matandang kasintahan? Hahaha, matagal na pala, Void Fairy. Sabi ng Void Fairy, tigilan mo ang daldal mo. Nagliwanag ito, sabi ng bakulaw. Fairy Ling Shu, ang iyong talento ay palaging hindi maihahambing sa akin. Noong ako ay nasa ikapitong yugto ng Daw ng Dragon Realm, ikaw ay nasa ikaunang yugto pa lamang. Ngayon na naabot ko na ang tuktok ng Daw ng Dragon Realm, kakumpetensya mo ba ako? Basta tawagin mo akong asawa, sino ang nakakaalam?
Maaaring maging mabait ako at bibigyan kita ng paraan palabas. Sabi ng Void Fairy, ipapakita ko sa iyo. Gaano katagal ka magiging mapagmataas? Nilunsad na ang mga espada papunta sa bakulaw. Makikita ang dami ng espada. Tumawa lang ang bakulaw. Hahaha, nagulat ang bakulaw. Sabi nito, umabot ka na pala sa Martial Ancestor Realm. Direktang tumagos sa bakulaw ang mga espada. Sabi ng Void Fairy, Shimei, pumunta ka sa impyerno. Kahit na tayo ay dating magkakasekta, ang mga lumalabag sa aking Heavenly Note sect ay dapat lang napatayin. Naging anino ulit ang bakulaw. Oh, gusto mong tumakas. Nilunsad ulit ng pag-atake ang Void Fairy. Habang pinapanood ng mga mamamayan ng Heavenly Note, makikita ang mga pagsabog sa kalangitan. Habang binubugbog ng Void Fairy ang bakulaw, lumingon ito sa gilid. Nanlaki ang mga mata nito. Nakita niya ang dami ng paparating. Sila, milyon-milyon sila. Hindi. Ngayon, ang ating Demon God sect ay lubos na pupukse ng Heavenly Note sect. Wala ni isa ang makakatakas. Habang pinagmamasdan ito ng master ng sekta, naging seryoso ang mukha nito. Ipinakita ang kabahayan. May formation na nabubuo sa kalangitan. Gawa pala ito ng master ng sekta. Sect Master. Ang mga dalubhasa ng Demon God sect ay papalapit na. Kung lalaban tayo sa kanila, natatakot ako na tayo ay magdurusa ng malaking pinsala. Sabi ng master ng sekta, kumusta na ang mga heavenly birds? Nagpadala kami ng 16 na heavenly birds upang humingi ng tulong sa ibang mga sekta, ngunit lahat ay naharang. Ang Demon God sect ay handa na, nagpadala sila ng daan-daang heaven-devouring dragon beasts. Nakikinig ang master ng sekta. Sabi nito, isaaktibo ang Great Heavenly Note Array. Opo, magsisimula ng magbago ang kapaligiran. Makikita ang ilang pattern. Nagtaka ang mga demonyo ng sekta. Napasigaw ang mga ito sa pressure. Ang ilan sa mga ito ay nagsibagsakan. May 10 silang Martial Ancestor Realm experts. Mukhang overestimated natin sila, sabi ng master ng sekta. Yao Lai, nang ahas kang salakay ng ating Heavenly Note sect. Ako, Nanggang Sianin, ay sisiguraduhin na hindi ka makakabalik ngayon. Makikita ang malaking aura na papunta sa mga taga-Demon God sect. Nang ahas kang ipakita sa akin ang ganyang mga mahina na trick, hindi ako nai-impress. Nanggagaling ito sa master ng Heavenly Note sect. Sa isip ng master ng sekta, ang Supreme Heavenly Note Array. Paano kaya ito madaling naharang ni Yao Lai? Si Yao Lai ang pangalawang pinakamalakas sa Demon God sect. Karaniwan siyang nag-retreat, bakit siya lumabas? Kahit na ang Demon God sect ay mas malakas kaysa sa atin. Kung gusto nilang puksin ang ating Heavenly Note sect, magdurusa sila ng malaking pagkalugi. Hindi nabanggitin ang 5 pangunahing banal na sekta na hindi uupo at manunood. Ang agresibong paninindigan ng Demon God sect ngayon ay nakakabahala. Kamakailan lamang, salamat sa Divine Medicine ni Nia Lee, ang lakas ng ating Heavenly Note sect ay lubos na tumaas. Ngunit tayo ay malayo pa rin sa likuran kapag nakaharap sa Demon God sect. Makikita ang isa pang anino. May akmang hahawakan ito gamit ang kanyang mga palad. Sabi ng master ng sekta. Atake, tumama sa array ang anino. Naaapektuhan nito ang ibang kasamahan ng master ng sekta. Nakatayo pa rin ang array. Sect Master, sa ating lakas, natatakot ako na hindi tayo makatiis ng matagal. Paano naging napakalakas ni Demonyo Yao Lai? Ang kanyang demonic energy ay laganap, kahit tayo na martial ancestors ay hindi lubos na makakalaban. Sect Master, hindi natin alam kung si Yao Lai lang ang dumating, o kung si Lu Xingchen, ang bruha na iyon, ay nandito rin. Nagsibagsakan na ang ibang mga kababaihan. Sect Master, mukhang kailangan nating isaaktibo ang protective array ng sekta. Nag-iisip ang master ng sekta. Isaaktibo ang protective array ng sekta.
Nagsimula ng isaaktibo ang protective array. Tuluyan ng naisaaktibo ang protective array. Hindi na makapasok ang demonic energy. Napansin ito ng anino. Dahan-dahan itong nawawala. Bumaba na ang master ng sekta. Sabi ng master ng sekta. Tumigil na si Yao Lai sa kanyang pag-atake. Sabi ng isa, ang protective array na ito ay makakatiis ng ilang araw. Sana matanggap ng 5 pangunahing banal na sekta ang balita sa lalong madaling panahon at tulungan tayo. Ang mga tao ng Demon God Sect ay tila hindi umaatake sa protective array ng ating sekta. Ano ba talaga ang kanilang ginagawa? Patuloy na nag-iisip ang master ng sekta. Sabi ng isa, Sect Master, maaari kayang gusto lang nila tayong bitagin. Sabi ng Heavenly Note Sect Master, anuman, kailangan nating ipaalam sa ibang banal na sekta sa lalong madaling panahon. Tayo lang ay tiyak na hindi kapantay ng Demon God Sect, kung hindi dahil sa Divine Medicine na nagpalakas sa atin. Natatakot ako na tayo ay napawi na. Gayun din, ang demonic energy ni Yao Lai ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Nagbibigay ito sa akin ng panginginig. Bakit kaya ganito kabilis ang pag-unlad ng kanyang lakas? Sa loob ng painting, sa isip ng bida, ang espada ng meteorite ng Diyos ng Kulog ay nagsama na sa akin. Kung ang katawan ng espada ay hindi mapapahamak, ang laman ay hindi mapapahamak. Ang aking katawan ay naging kasing tigas ng Tianyin Divine Thunder Sword. Kahit isang martial ancestor ay hindi na ako kayang saktan. Bumaba na ang bida. Tanong ni Ninger, ni Li, ayos ka lang ba? Habang patuloy pa rin silang nakatingin sa ating bida. Sabi ng bida, ano iyon, may dumiba sa akin. Sabi ni Zion, nang nagsasanay ka, ni hindi ka inalisan ni Ninger ng tingin kahit saglit. Salitang bida, si Ninger naman talaga ay ganun nakaaalala sa akin. Ikaw, sagot ni Zion, wala akong pakialam sa iyo. Salitang bida, haha, magmadali na tayong umalis. Panahon na para bumalik sa sekta ng mga banal na balahibo. Makikita ang scroll ng painting. Nakalabas na ang ating bida. Nakita niya ang kaguluhan sa paligid. Tumangala ang bida, sabi niya. Isang screen ng bahaghari, ano ito? Sabi ni Zion, may mali, ano ang nangyayari, ni Li? Sabi ni Ninger, ni Li, may natanggap akong mensahe mula sa aking master. Inaatake ang sekta ng makalangit na nota. Inaaktibo na nila ang protection ng sekta at ligtas na sila sa ngayon. Inutusan kami ng master na si Zion at ako na magmadali roon sa lalong madaling panahon. Salitang bida. Mauuna na kayo at makipagkita sa iba. Magsisiyasat muna ako ng sitwasyon. Susunod ako. Nag-iisip si Ziyun. Sabi niya, sige, mag-ingat ka. Sabi ni Ninger, oo, ni Li, mag-ingat ka. Salitang bida, hehe, huwag kayong mag-alala. Kahit ang buong sekta ng Diablo ay hindi na ako kayang saktan. Umalis na agad ang dalawa. Salitang bida, Humph. Pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay mahaharap ko na ulit ng harapan ang sekta ng Diablo. Ang mga pangunahing miyembro ng sekta ng Diablo ay pawang matatandang kaaway. Sa kabilang banda, noong panahong iyon, ilang milya ang layo. Ang pangalawang elder ng sekta ng Diablo, si Feng Yu, pangatlo sa ranggo sa sekta. Ang ika-17 at ika-17 elder, sina Shu Hu, Shu Long, walang gaanong kahalagahan. Sabi ng kulay puting buhok. Ang pangalawang elder ay maaaring mapanatag, ang sekta ng makalangit na nota ay napalilibutan na ng milyon-milyon sa atin, walang kahit isang langaw ang makatatakas. Sabi ng babaeng ito, Shuhu, huwag kang magsalita ng may ganong pagtitiwala sa sarili. Kung sila ay makatakas, ikaw ang may kasalanan. Sabi ng puting buhok. Naiintindihan ko, bukod pa sa paligid ng sekta ng makalangit na nota ay nilagyan ko na ng mga lambat na hindi makatatakasan. Gamit ang mas malaking nagninangas na array 500 metro ang layo mula rito. Kahit isang eksperto sa antas ng ninuno ng martial ay hindi makatatakas mula rito. Sabi ng babae,
Sana nga, sabi ng lalaking semi-kalbo. Elder Feng Yu, kaming mga kapatid ay hindi pa nabibigo sa aming trabaho. Ngayon ay hinihintay lang namin ang iyong utos. Papasok kami sa sekta ng makalangit na nota at wala kaming iiwang buhay. Sabi ng babae, hindi tayo narito ngayon upang lipulin ang sekta ng makalangit na nota, kundi upang hulihin ang isang tao. At dapat itong buhay. Sabi ng semi-kalbo. Oh, sino ang ganoon ka-interesante kay Elder Feng Yu? Sabi ng puting buhok. Oo, medyo nagtataka kami. Mayroong ba isang tao sa banal na sekta ng Tianyin na dapat nating seryosohin? Sabi ng babae, may ilang mga bagay na hindi mo kailangang malaman ng ganoon kaliwanag. Sabi ng puting buhok, sabihin mo na lang. Sabi ng babae, sa madaling salita, ang taong ito ay tinatawag na ni Li. Bagamat bata pa siya, nasa larangan na siya ng Dragon Dao. At siya na ang pinuno ng sekta ng banal na balahibo. Sabi ng puting buhok, sekta ng banal na balahibo, pinuno ang isang nasa larangan ng Dragon Dao. Haha, mukhang tapos na talaga sila. Sabi ng babae, Humph, mas mabuting itigil mo ang iyong paghamak. Ang lakas ng kasalukuyang sekta ng banal na balahibo ay hindi masusukat, napakarami ng mga martial lord masters na parang baka. Gamit ang inyong dalawang lakas, ang pagpunta roon ay pagpapakamatay. Sabi ng semi-kalbo, kung napakarami ng mga eksperto sa antas ng ninuno ng martial sa sekta ng banal na balahibo. Bakit naman napili ang taong ito, na nasa larangan lamang ng Dragon Dao bilang pinuno? Sabi ng babae, kaya uhulihin natin siya. Kung mabibigo kayo, dalhin ninyo ang inyong mga ulo para makita ko. Hahaha, si Elder Feng Yu ng sekta ng Yaoshen na nasa ikatlong ranggo, partikular na dumating upang hanapin ako, mahalaga talaga ako. May napansin ang babae, sa isip ng babae, nakikinig siya sa usapan natin. Mukhang matagal na siyang nagtatago sa malapit. Hindi ko siya napansin sa loob ng napakatagal na panahon. Ang lalaking ito ay talagang pambihira. Lumapit ang babae sa ating bida. Sabi ng babae, ikaw ba si Nia Li? Sabi ng bida, tama. Habang nakatingin lang ang bida. Isang peak martial lord at dalawang early stage martial lords. Lahat ay pamilyar na mga mukha. Sabi ng bida, hindi ba hinahanap ako ni Elder Feng Yu? Ano ang problema? Mayroong bang romansa na gusto mong pagsayaan ko? Sabi ng babae, oh, kilala mo ako. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.